Natatas, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinatas and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nakatutok ngayon dito pa rin sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. Yan. At syempre, Leonard? Ano yun? Yan. At dahil po ngayon ang unang araw ron, Leonard may ingay. At dahil po ngayong araw, ang unang Lunes ng buwan ng Agosto. Yan. At syempre, maingay talaga Leonard. Ngayon po ang unang Lunes ng buwan ng Agosto. Ito naman tayo dito sa Usap Tayo with Ate Jo, and welcome po. Ay kasama maingay. Hindi mo lang po imaksaw ang ano po sa mga mic. Hindi mo lang po imaksaw mga mic. Okay. Welcome po dito sa ating usapan. Diba? Siyempre sabi ko nga kanina, hindi ko na ano sabi ko nga kanina, ito naman tayo. Isang oras na mag-uusap. Usap mo naman. Diba? Kaya, usap lang naman. Dahil ngayong araw ay pag-uusapan natin yung buhay ng ating mga PDL or yung ating dito sa ano ba, kumusta na ba ang ating mga PDL dito. At syempre kasama ko ang mga namamahala sa kanila. Kaya bago yan, bago ko ipakilala sa inyo ang ating mga panauhin sa oras na to, abay pasalamatan po muna natin ang ating mga sponsors. Maraming salamat po kay Nuban Mayor Rohel Botox Fulieros, and syempre maraming salamat po kay Vice Mayor Felipe Guaza. Syempre dito rin po kay Tutot Habok, Councilor Tutot Habok, Councilor Popo Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Nenita Desdir, and Councilor Russell Balesa. Maraming salamat din po kay Councilor Roy Baldidina. And of course, maraming salamat din po dito sa ating ginagalangan, ang ating kapitana ng Barangay Lahunguban, Kapitana Maypura Folieros. And of course, kay Councilor Attorney Gerson Folieros Carino. Magandang umaga rin po sa ating alamat ng Sorsogon. Walang iba kundi si Governor Edwin Bubuy Amor. And of course, kay City Mayor Esther Amor. Magandang umaga din po kay 1st District Congresswoman Det Escudero. And syempre kay 2nd District Congressman Manuel Wubu Fortes. Thank you din po kay 2nd District Representative Christian Lim, and syempre kay 1st District Dave Duran Jr., ang ating mga bukal sa puso ang magserbisyo. And syempre po, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng The Lewis College. For inquiries, look for Miss Mutya Aykotcho. And said the Oragon Movers, Transports and Logistics, where every move counts. Maraming salamat din po sa Parents Against Vape. Abangan ninyo po sila, malapit na. And syempre, yan. Maraming salamat din po sa 100-fold print shop na matatagpuan sa Alegre Street, Barangay Salog, Sorsogon City. Sabi nga ni dito maraming magaling talaga mag-print. And syempre po, magandang umaga din po sa Aidara Aesthetic Lounge na matatagpuan sa St. Benedict along Maharlika Highway sa Barangay Tugos, Sorsogon City. Sa mga gustong magpaganda, puntahan nyo na po ang Aidara Aesthetic Lounge. Yan. At syempre, ang programang ito hatid pa rin po sa atin ng Food Crib na matatagpuan naman sa 2nd floor Oasis Building sa
Lewis College po, Kugon, Sorsogon. And of course, yan, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Pulyeros, Botox, Builders and Design. Kung plano ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo. Dahil sa FBBD, you dream, we build. At ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng My Cafe. Gusto mo bang ma-satisfy sa iyong coffee cravings? Aba, mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Kalikaran, Bacon District, Sorsogon City. Sabi nga ni Boss Carepa, ang lugar kung saan CR pa lang, kwarto na. Mais Hotel and Resort. Yan. At yan, tapos na rin po, no? Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakatutok ngayong umaga dito sa amin sa programang ito. Ito na po ang aking mga bisita, aking mga panauhin. Fresh! Na fresh! Oo, dahil Lunes ngayon. Pakilala ko muna sa inyo, no? Ang ating warden kay Jail Senior Inspector Richard Ryan B. Mulato. Magandang umaga po, sir. Bumati ka po muna sa ating mga kausap. Yes, ma'am. Magandang umaga din po sa ating mga taga-panood ng Usap Tayo with Ate Jo. Yan. Of course, andito pa rin po si Jail Officer 1 John Lloyd Dagsil. Mula sa records to, siya yung sa operation. Sige. Good morning, ma'am, at sa mga viewers po. Binata. Yes, ma'am. Kita nyo na. And syempre si Jail Officer 1 J.O. Frando. J. Frando. Ian J po. Ian J. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Sorsogon na nanonood. Okay po. And syempre po, mula naman sa aking kaliwa, si Jail Officer 1 Joseph Marmol sa ating paralegal. Yes, ma'am. Thank you po. Good morning po sa lahat ng viewers. Thank you. Thank you. Ang titipid magsalita. Sagot na. So, ito po yung ating mga kasano. Actually, sila po yung makikita nyo dito sa atin sa jail, no? Sa jail... Sorsogon City District. Sorsogon City District Jail. Sabi ko, kompletuhin natin. Okay po. Kasi po, karamihan po kaya, nung aking kabataan, actually po, natatakot ako sa sa kulungan dito sa ating mga provincial jail, ganon. Hindi ako pumapasok diyan kasi 'di ba? Aminin naman natin no, mga kausap, ang nasa pelikula kasi matabang lalaki, yan yung warden, tapos walang buhok. Hindi nga. Yan yung natin eh. Kaya pag tayo, ang nakikita natin sa kanila, yung ganong itsura. Hindi, namatay na yung actor na yun eh. Oo, yung malaking tiyan, tapos kalbo, yan, may bigote, yan. Ito, kabaliktaran sila, actually yan. Ito yung ating warden ngayon, kita mo batang-bata pang binata, sir. Oo, yun, sabi ko sa inyo, binata siya. Wait, puro kayo binata? No, ma'am. Ako, ma'am. Pag kasi pag nasa profession na binata pag ang tagal makakuha. Sabi ko na, makikita pa kaya ako sa friend ko maglabas. Dili man po siguro. Okay lang. Yan. Okay po. So ngayon po no, marami tayong katanungan. Yung natin, yung stigma na pag halimbawa sasabihin nila ano ba yung itsura ng yung jail natin? Ano ba yung pinaka ng itsura ng Sorsogon City Jail natin? Bakit nawawala si dito? Yung aking katanungan. Sandali, ano nangyayari? Sorry po may hinahanap talaga ako. Kaya kailangan ko ng guide. So, eto na lang po no, sa ating mga sa operasyon at pamamahala. No, paano ba natin mananatiling ligtas at maayos yung pasilidad para sa ating mga PDL at mga tauhan. Sa inyong mga tauhan. Oo. Sige, sir. Good morning po. Dito sa BJMP po, ma'am, at sa mga viewers po, malaking prioridad po ang kaligtasan at kaayusan sa loob ng pasilidad po. Una, meron po kaming malinaw na mga patakaran at mahigpit na seguridad para masigurong ligtas ang PDL po at kaming mga personnel. Naalala ko nga din po, ma'am, kasi designation ko din, ma'am, liaison officer. Pag pumupunta po ako sa iba-ibang offices dito sa Sorsogon, nag-i-invite kami pag may mga activity, sabi nila, grabe man sa inyo sa jail kasi ang higpit daw bago pumasok, nagsisearch.
pinapaliwanag naman po namin kasi yun din po yung ma'am, sa safety nila at sa safety din po ng mga PDL po ma'am. Ganun po sa jail namin ma'am. Okay. So matanong ko lang muna no bago tayo magtuloy-tuloy, ay ano ba karami yung ating mga PDL ngayon? As of now, ma'am, we have a total of 277 na PDL. 10 po dito ay mga female and 267 ang male po. Teka sandali, magkasama yung female tsaka male sa kulungan? Nasa isang compound pero we have a different building po allotted po sa aming female. Bali na ibang area din yung mga male PDL po. Hindi po kasi allowed na magsama ang mga babae at lalaki na PDL namin. Kaya hanggat maaari, iba yung lugar para sa mga female, iba din po yung sa PDL namin. Okay po. So, matanong ko lang no po, ano po ba yung ibig sabihin talaga ng PDL? Okay po. Sa informasyon po ng mga taga-pakinig, dahil nung una, di ba, ang tawag natin sa mga nakakulong ay minsan preso. Pero ngayon po, binago na ng BJMP. Ang PDL po, ibig sabihin, person deprived of liberty. Ito po ay alinsunod doon sa patakaran ng international bilang pagrespeto sa ating mga PDL. Kumbaga, it is a term na hindi naman ganon ka-degrading sa aming mga PDL. Kaya yun po ang tawag na namin ngayon. Person deprived of liberty. O kasi meron tayong stigma na pag nasa preso, pag nasa kulungan, mga masasamang tao na kaagad. So meron ba tayong pwedeng sabihin para sa ating mga sa komunidad, no? Para dito sa ating mga PDL na kasalukuyang pong nasa inyong pangangalaga? Sa akin, ang masasabi ko lang siguro, ang mga PDL, tulad din natin, mga tao din sila. Kumbaga, we are human, committed, nagkakamali din tayo. Kumbaga, sila lang yung mga tao na minsan nagkamali sa buhay, pero humihingi ng second chance. Second chance di lang sa amin, kundi sa atin, sa lahat, sa komunidad, na sana baguhin natin yung tingin natin sa mga PDL. Dahil kung lagi natin sila i-judge, sino pa ang maniniwala sa kanila? Mga tao lang silang nagkamali, pero willing na magbago and ayusin uli ang kanilang mga buhay. Yun po ang masasabi ko sa community, ma'am. Okay po. So paano nyo ba masusolusyonan yung tinatawag natin na kahit kasi sa pelikula nakikita ko overcrowding daw ang isang kulungan, lalong-lalo na nung panahon na ng pandemya, no? So paano nyo ba hinaharap yung issue ng overcrowding kung meron man po sa inyong pasilidad? Sa ngayon, hindi naman tayo overcrowded, di ba? Kasi Operation. 200. Opo, yung capacity ng namin hindi naman po ganun kadami compare sa rooms na available po. Kaya talagang maluwag pa dun para sa Maluwag pa din. Parang sandali. hindi naman po hindi pa naman po overcrowded siya. Sa ngayon ma'am, madami din kami ma'am na mga rooms na nagagamit din namin ma'am sa administrative function ng BJMP. Meron pa ma'am na nagagamit sa visitation area nung sa WD office. So, ang ibig sabihin lang ma'am, maluwag po sa facility dito sa sa Sorsogon ma'am. And kung sakali man ma'am magkaroon ng talagang overcrowding, thankful kami ma'am sa city government ma'am kasi doon ma'am sa jail, sa city complex, meron silang dinonate na lot ma'am para pagtayuan pa ng building ma'am kung sakali man magkaroon ng overcrowding pa po. So, ano pa nyo? So, halimbawa lang po, sir, ano nga ba yung programa ang meron kayo para sa rehabilitasyon ng mga PDL? May mga programa po ba kayo? Ayo po ma'am. Actually napakarami kasi isa po sa mga mantra din ng BGMPs yung changing life. Kaya dun mismo sa loob ng piitan, halos everyday lahat yun na ginagawa nila, lahat ng activities ay para po sa kanilang rehabilitasyon. Okay. Actually meron po kaming TCMP ma'am every weekdays po yun from Monday to Friday, therapeutic community modality program. Doon po hinuhubog yung kanilang behavioral capacity, mga moral behaviors. Doon po talagang
hinuhubog para paglabas po nila sa community ay talagang nagbago na po talaga sila. Opo. Yan, okay po. Yan, yan may kausap pa ako dito. So talagang pag ready na po sila kung sakasakali na makalabas. Opo. At saka maraming programa ma'am, hindi lang po about sa behavior, sa characteristic. Meron din po kami doon mga education program, religious program. Kaya talagang doon pa lang sa jail ay talagang na-develop na yung mga PDL po natin. Actually, meron po kami ngayong ALS program, elementary, junior high school, and senior high school. And marami na po kaming napag-graduate. And then, this August po, kasi nung May 18, ay nagkaroon po kami ng MOA signing with Sorsogon State University, between Sorsogon State University and BGMP. Both Irusin and Sorsogon City District Jail po ay magbubukas po ng kursong entrepreneurship. Ngayon po, yung tentative date ng launch po is August 18, yung pagkakaalam ko po, ay magsisimula na po yung tertiary education po sa jail. Kahit nasa kulungan sila, nag-aaral sila? Yes. Opo ma'am, kahit sa kulungan. Marami nga po ma'am lumaya talaga dyan at dati hindi pa nakapag-aral, hindi pa nakapag-elementary. Within 2 years nakuha nila ma'am. Nakuha nila yung sertipiko sa ALS. And then ngayon, dahil may CEBB na may college education behind bars, sa tulong din ng Sorsogon State University, at mabibigyan po sila ng tertiary education po. College education behind Yes po, bars. ma'am. Ang gandang programa, no? So, ibig sabihin, yung BJNP dito mismo sa atin sa Sorsogon, merong mga inisyatibo para paglapitin ang komunidad at dun sa mga gustong magbago, nangangakong magbago, na gustong magbago, ganon. So, ano nga po pala yun, so paano ninyo sila hinahanda sa pagbabalik nila sa lipunan? Paano ba yung kasi syempre nakakulong sila dati tapos lalabas sila. Ano yung nila, minsan kasi 'di ba pag nandun ka sa isang kulungan, lalabas ka, nagkakaroon ng hindi ko parang nagkakaroon sila ng kakaibang pakiramdam kung tanggap ba sila ng lipunan. So paano niyo po sila hinahanda pabalik doon sa community? Ay ma'am. Part din po kasi ng ng programa ng BGMPs, meron po kaming welfare and development. And then yung development section po ay talagang isa din niya sa pinaghahandaan para sa reformation din ng PDL. Actually sa mga inihahanda talaga namin sila sa paglaya kasi meron kaming mga programs kagaya ng livelihood skills, yung mga TESDA pumupunta din sa amin para magbigay ng mga trainings, kasi baka pag lumaya na sila is talagang totally occupied yung kanilang skills po. Meron din po kami mga transfer of skills. Actually nung nakaraan po yung TESDA and yung agriculture ay nagkaroon ng training para sa amin about sa agriculture. Yung TESDA nagkaroon ng cake making skill and may certificate din po yun na para pag lumaya yung mga PDL natin ay tatanggapin sila ng society. And then hindi sila yung parang may stigma na parang natatakot sila, parang hindi sila i-accept sa mga trabaho, mga ganun. Opo. Ang kagandahan din po dito ma'am sa Sorsogon kasi yung mga agency talagang totally supported din po yung mga PDL natin. Kagaya na yung Dole po nung nakaraan ma'am, nagpapasalamat din po kami sa Dole Sorsogon kasi yung linagay nila doon yung programa na Tupad program. Yung nagkaroon kami ng 20-day na training Tupad program. And then supported din yung mga agriculture sa pagpipaint, talagang nabigyan din sila ng livelihood assistance, financial assistance rather, yun po. And then yung Dole ma'am, yung mga nakalaya namin mga PDL, talagang pinapasok nila sa mga programs nila. Yung mga nire-refer namin sa Dole, din yung Dole, ina-assist nila na para hindi din mapabayaan yung mga PDL na natin na lumaya. Ina-assist nila para ipasok sa mga programa nila. Binibigyan nila ng livelihood assistance, mga ganun po. Oo, nag-ano ang utak ko sa Tupad Pati pala, BJMP may Tupad, Yes di ba? po. Hindi sila nagwawalis. Opo, kasi sabi nga dun sa amin yung Sorsogon City District Jail ay parang isang barangay na din sa Sorsogon, which is barangay pagkakaisa po yung tawag ma'am. Hindi, actually, natutuwa ako kasi yung Tupad kasi, ang pangit ng imahe ng Tupad actually,
tapos binigyan nyo ng kulay doon sa BJMP, ang ginawa nyo, nagkaroon kayo ng livelihood para sa mga preso, no, sa mga PDL. Kaya tayo nasa labas, sana wag lang isang dahon ang wawalasin natin sa tupad. Kasi tingnan nyo sila, no, ginawa Opo. nilang kapaki-pakinabang yung tupad na yun naman talaga ang dapat dahil paano yun eh. Para yun sa, kumbaga sa atin, sa ekonomiya din, syempre diretso na rin yun. So, sana ganun din tayo dito sa labas, ha, wag lang dahon ng winawales. Livelihood talaga, no? Doon ma'am sa sa Mm-mm. jail namin, ang ginawa ng doon sa tupad is nagpaint sila, nagkaroon ng gardening, napaganda yung surrounding ng jail. Para at the same time, habang nandun sila sa loob, maganda yung kanilang pakiramdam dahil maganda yung kanilang nakikita. Yes. Nakulayan yung jail facility. At the same time, yung college education behind bars, naayos nila yung kwartong gagamitin nila. Kumbaga naging productive yung tupad na hindi lang para kumita, kundi may nakita talagang pagbabago sa aming jail facility. And at the same time, dahil nga doon meron silang sahod, may naipapadala sila sa kanilang pamilya. Hindi Oo. porket nandun sila sa aming piitan, wala nang opportunity para makatulong sa kanilang mga anak, family. Kaya thank you talaga sa Dole dahil sila mismo ang nagbigay ng inisyatibo at nakaisip ng ganitong programa na huwag kalimutan yung mga nasa loob ng piitan. Talagang binibigyan nila ng tsansa. Kaya maraming salamat kay Ma'am na head ng Dole Sorsogon po. Si Ma'am Jane, oo. Rolda po. Roldan, ano Jane? Tapos, Tama ba po? tapos maraming plano pa ma'am yung Dole para sa mga PDL natin. Mga programa na pwede nila ma-offer. Talagang parang pina-priority nila yung mga PDL natin doon. Marami pang programa po. At hindi na lang susunod. siguro yung PDL sa loob, Ma'am. Si Oo. Ma'am talagang very malawak yung pag-iisip niya. Oo. Minsan nasasabi niya, "Sir, ba't hindi ganito gawin natin? Mag-isip tayo ng mga programa na pag lumabas yung mga PDL nyo, merong isang asosasyon na tatanggap sa kanila na hindi na sila maghahanap ng trabaho." Kumbaga, association ng mga dating PDL na gumawa ng negosyo na pag lumabas, tatanggapin nila yung mga kasamahan nila and yung opportunity na makapag-work sa kanila. Oo, di ba? Kaya ang galing talaga ni Ma'am and hopefully Oo. mag-prosper yung ganong project namin. Oo. Hindi talaga siya magpa-prosper kung kami-kami lang. So kailangan talaga namin ng tulong ng community mismo, mga iba't ibang ahensya na sana pagtulungan natin na tuluyang magbago ang aming mga PDL. Dahil kung lagi nating paglabas niyan, dinajudge pa din natin, baka hindi sila parang yung puso ba nila, Ma'am? Parang iisipin nila ganito na yung tingin nila sa sarili nila. Unlike kung binibigyan natin ng chance, binibigyan ng pagkakataon, parang mamumotivate din sila na talagang oo, papatunayan ko sa komunidad na nagkamali ako pero gusto kong magbago at ayusin yung buhay ko. Kaya talagang Ma'am, yun na ang bagong BJMP ngayon. Ibang-iba na doon sa sinabi mo kanina. Oo nga. Medyo malaki lang yung tiyan ng content pero Pero hindi naman kalbo. hindi yun. Hindi kasi pag lumalabas ba yung isang PDL, doon nakalagay ba doon sa kanyang dati siya, galing siya sa BJMP, ganon. May mga nakalagay ba doon, sir? Reports. Sa records nila, may nakalagay ba na halimbawa ako galing akong BJMP, doon sa records ko mag-a-apply ako ng trabaho, nakalagay ba doon na galing ako? May ganun po ba? Depende po ma'am kasi sa court kasi if yung disposition is convicted ka ma'am sa clearance ng court meron ka pong record ma'am. Opo. Okay. So sa court pero sa amin wala naman pong clearance na ibibigay ma'am kung mag-apply ka ng trabaho Oo. po. So, it depends pa rin sa korte. Kung Kung depende po kung convicted ka po ma'am or Oo. parang may penalties ka. okay. So doon magkakaroon ng record mo. Okay. So, mas maganda talaga na natuturuan na lang sila ng livelihood. Yes po. Pero syempre yung panawagan mo sir, Warden kanina na sana nga matanggal yung stigma, no? Oo, yung number 1 pa rin yun na priority natin para nga naman mabigyan ng pagkakataon na talagang magbago, kasi syempre po pinagbabayaran naman nila at gustong magbago. So bigyan natin ng chance na magbago. Actually po, marami pa po tayong dapat pag-usapan. Kaya wag na wag po kayong aalis dahil magbabalik ang Usap Tayo with Ate Jo.
Mabuhay Rangang Tulidara! Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo, at syempre kasama pa rin po natin ang mga magigiting at nagwagwapuhang tauhan. No? Yung mga inyong nag-a-assist sa atin doon sa Sorsogon City jail district, tama ba ako? Nagkamali na naman, nagbaraligtad na naman. O yan, eto po tayo muli, no? Warden, matanong ko lang naman po, kasi syempre po baga, bilang isang bantay o yung ating mga tagapangalaga sa ating mga PDL, alam naman po namin kung gaano kahirap, lalo na po sa ating usaping mental, no? Etong ating mga itong ating mga magigiting na mga bantay dito, o mga tauhan ninyo, paano po ba sila dumaan sa mga training? May mga training din po ba, o pag nakapasa sa sa exam, sa review, okay na? May process po ang pagpasok sa BGMP. Mhm. Unang-una, syempre, there is a qualification sa aming mga jail officer. Dapat graduate kami ng isang baccalaureate degree, and we have the civil service, scoreboard, may eligibility po. Mhm. And after that, applying, magkakaroon po kami ng neuro exam. Doon tinitingnan kung pasado ba talaga yung jail officer when it comes to mental, Mhm. sa decision making, lahat-lahat leadership, para malaman ng aming bureau na karapat-dapat yung aplikante na makapasok at maging BGMP officer. And after that, magkakaroon po ng health, medical. I-check kung yung buong pangangatawan namin ay maayos, healthy ba ang isang jail officer. Mhm. Then, pag pumasa, magkakaroon po ng physical exam.
susubukan kung kaya naming pasahan yung minimum qualification ng isang jail officer. Then, magpo-proceed po siya sa panel interview. And doon na po pagpipilian ng aming mga nandun sa regional office kung sino ang makakapasok sa BGMP. And pag nakapasa na sila doon, lahat-lahat, ipapadala sila ngayon sa isang training center. Tulad ng mga kasamahan ko dito, nagdaan sila sa training sa NGMPTI sa Yes po, sir. Laguna. Laguna po, sir. Siguro pwede niyong i-share kay ma'am yung mga experience niyo para Paano ba yun? Madali lang ba? Madali lang ba? Kasi talaga parang ang tingin ko dito, parang nahirapan naman kayo. Hindi naman po. Wala naman po yatang training na hindi na madali. Talagang mahirap din po. Pero dahil sa pangarap din namin na makapagbigay ng service, lalo na sa mga PDL, sa mga tao, ay walang training na mahirap po. Basta porsigido po talaga. Ano ba yung mga pinagdaanan? Meron ba sa training po na pinagdaanan nyo, ano po ba yung talagang sabi nyo, eto na hindi ako bibitaw kasi pinagdaanan ko na to? Ako po, ma'am. Education graduate ako, ma'am. Oho. Nung na-experience ko talaga, ma'am, yung training, 1 week ako dun sa training center, talagang may point na gusto ko na mag-quit. Kaso, magaling din po talaga mga training staff namin doon kasi kinakausap kami doon na isipin nyo, sa kadami-dami yung nag-apply dito, kayo ang napili. Yun, ma'am, yung tapos pina-fill din sa amin, ma'am, na yung pamilya nyo umaasa na lalabas kayo dito naka-uniform na. So yun, ma'am, yung kinapitan ko doon. Kaya yun nga yung sinabi ni sir, kung may talaga pagpupursige, ma'am, wala namang mahirap na training, ma'am. Kasi doon sa training center, ma'am, mentally, physically, emotionally, spiritually, talagang susubukan po talaga yung pagkatao mo. Kaya doon pa lang sa 5 months, 4 months na training na po yun. Paglabas namin ay talagang kaya na namin makipagsabay sa komunidad. And lalo na yung mga client namin is yung mga PDL. Talagang hindi naman pwede na hindi namin yung tapusin. Kasi syempre, paano kasi kung dumating yung time na talagang na-burn out kayo? Kasi iba-ibang klase ng mga PDL na nandun yung pinakamabait hanggang sa pinakamabait. Diba? Diba, sir? So, paano yung dumating na na-burn out kayo? Ano ba yung ginagawa nyo? Tulog mo. sa akin, ma'am, bilang head ng isang jail facility dahil may mga hawak ako na personnel. Unang-una, thank you din talaga sa regional office dahil hindi nila nakakalimutan ang mental health ng aking mga personnel. Nagkakaroon kami ng seminar na ikakandak ng aming mga psychologists para ma-check kung okay pa ang mental health ng mga tauhan ng BGMP. And at the same time, sa amin, nagkakaroon kami ng effort na magkaroon ng team building para ma-unwind yung hindi lang puro trabaho. Kumbaga, dapat ilabas din yung katawan, yung isip ng isang personnel doon sa aming jail facility at magkaroon ng konting relax moment para hindi din talaga ma-burn out. And ngayon nga, I'm planning, hindi siya pangkaraniwan na team building lang. I'm planning siguro itong mga personnel ko, kung sakali maghanap kami ng prayer retreat house dito, kumbaga ipapasok kami doon, half ng personnel mag-overnight muna doon para mas yung hindi lang mental kundi spiritual parte ng aming mga buhay. Makakatulong sa amin na maiwasan yung mga ganong senaryo na ma-burnout, mapagod. Dahil kung, sabi ko nga, kung yun yung pinaghuhugutan natin ng lakas, syempre yung ating Panginoon. Kahit anong pagsubok namin dyan sa jail facility, makakayanan namin. Hopefully mag-prosper yan, ma'am. We are looking for retreat house dito sa Sorsogon na sana kayang i-accommodate kaming mga personnel. And sana willing din sila na tulungan kaming mga personnel ng BGMP na makapag-conduct ng ganitong programa para sa amin na mga personnel.
Ilapit natin yan. Thank you, ma'am. Maganda ata ma'am sa residensya ma'am. Gob. Parang Hindi, no. Magdalena ba yun? Parang sa Magdalena ba? Ito, ano na lang, no? So, ito ba, paano ninyo hinaharap yung mga reklamo o issue kaugnay sa karapatang pantao sa loob ng kulungan? Meron po ganun? Paano Sa nga ngayon, ba? ma'am, wala pa akong na-experience na nagreklamo, especially dito sa BGMP Sorsogon, when it comes to the rights of the PDL. Ako kasi, una pa lang, pagdating ko dyan sa aming jail facility, kinausap ko itong mga personnel ko, sabi ko, kailangan natin pairalin dito na nire-respeto natin lahat, mapa-PDL man, mapa-personnel man, dahil tao yan eh. May mga karapatan yan. And lagi natin, isaalang-alang yon sa mga ating gagawin. So far sa ngayon, ang mga personnel ko, kahit hindi ko sabihan, talagang yun ang kanilang ginagawa. Ang gawin ng trabaho na may pagrespeto sa aming mga PDL. Kaya sa tingin ko, kung sakali mang may magreklamo, ipapakita talaga namin na kaming mga BGMP, yun ang unang isinasaalang-alang namin na respetuhin yung karapatang pangtao ng aming mga PDL. Yun. So far, wala talaga. Wala pala. O, so, yung mga nakikita nyo sa pelikula na mga masasama, wala yun dito. Diba? Wala yung- Ito yung bagong kulong Bagong BJMP. Yan. So, wala yun dito. Kaya nga wala rin dito yung kalbong malaki ang tiyan, di ba? Okay. And then, Sean, ano na lang, ano ba yung kumbaga, na-challenge kayo, yung naging hamon sa inyong pamumuno? Sa inyo, pwede kayong sumagot kahit sino. Ano yung talaga na challenge ang inyong pamumuno bilang isang dito namumuno sa kulungan? Sa akin bilang warden ng Sorsogon City District Jail, siguro ang pinakaunang challenge ko, yung kakulangan ng personnel. Dahil pag nagkasabay-sabay na po yung aming gawain, tulad nung last na nangyari, mayroong kaming PDL na dinala sa Bicol Hospital sa Legazpi. Oo. So, medyo kulang yung tao, hinati-hati namin, ipapadala yung iba mag-duty doon, tapos dito babawasan muna, and yung iba mag-escort. Para sa akin, yun yung pinaka-challenge, kung paano mo i-manage yung kunting tao, nagkaroon pa ng sabay-sabay na trabaho, Oo. na iba-ibang lugar. Pero nagagawa naman ng paraan, and thank you talaga dito sa mga personnel ko dahil willing sila magsakripisyo ng kanilang off, ng kanilang time para sa family, para lang makumply yung aming trabaho bilang BGMP. And pangalawang challenge, ma'am, na nakikita ko dahil dito sa Sorsogon City District Jail, meron kaming iisang sasakyan. Naawa nga yung aming mga court judges dahil minsan nakita nila nasiraan yung sasakyan namin, gumamit kami ng jeep para makapunta lang sa court. And dahil madami pa kaming kinikater na court, meron kami sa Bulan, dito sa city, meron pa sa Legazpi, meron pa sa Kadlan. Minsan, pag nagkasabay-sabay, paano namin gagawin na iisa lang yung sasakyan namin? Minsan, gumagamit kami ng private vehicle, makumply lang yung aming tungkulin. Minsan, nag-arkila ng jeep kung wala na talagang choice. At thank you din pala sa barangay captain ng Sa Cavite Kapitan po, dahil Kay Cap de Alvarez. nakakapag-siram Sabi? kami ng sasakyan. Sabi ni Dialuyo. Opo. Kasi nagpapahiram ng si Cap pag pag kulang kami ma'am ng sasakyan, merong hearing sa Bulan, sa city nagsasabay si Cap. Laging siya ma'am, dito, ready ma'am magpahiram kahit sa amin sa BGM. Kaya, so far yun yung mga challenges, ma'am, na pinagdaanan namin. And alam ko masusolusyonan na yung problema namin sa sasakyan dahil nangako ang ating butihing governor ng Sorsogon na bibigyan ang BGMP ng 2 BTV. Hopefully, maibigay na para mas mapakinabangan na ng BGMP. And alam ko naman ibibigay yan. Ay, ng oo, ating pag governor. nangako yun. Oo, talaga kailangan mo na lang maghintay, darating na lang yan. Minsan hindi niya sinasabi, nandiyan na yan eh. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami. Yan. So, nabanggit mo kanina na tina-travel din pala yung ating mga PDL, no? Lalo na sa mga pagamutan. So,
wala naman ba silang kumbaga hindi naman ba delikado lalo na tina-travel sila sa malalayo? Paano? Kasi di ba ita-travel mo sa malayo yung PDL? Kunwari hindi may sakit pala. Tapos dadalhin nyo sa Bicol Medical Center. Tapos wala bang na nagiging delikado sila along the way? Depende po sa aming mga PDL. May mga PDL na kailangan talagang i-coordinate namin sa Philippine National Police para maging safe yung dadaanan nila. Oo. And may mga normal na PDL. Pero karaniwan naman talaga ma'am, pag ita-travel namin yan, laging coordinated sa Philippine National Police para yung dadaanan namin safe at maayos. And sa pagbabiyahe naman po, kung may sakit, kung makaka-diskarte kami ng ambulance para mas maayos yung kalagayan ng PDL papunta doon sa hospital na patutunguhan. And kailangan talaga namin gawin kasi kung hindi dito capable sa Sorsogon City na gamutin yung karamdaman ng aming PDL, talagang gagawa kami ng paraan na hanap para doon sa masolusyonan yung sakit ng aming mga PDL. Ayun. So, naman pala, no? So, wala kayong dapat ikatakot, ha? Ito na lang po, last na lang po na tanong. Pero mamaya, ano nga ba yung mensahe natin sa publiko para doon sa, tungkol po sa inyong mga trabaho, para po maunawaan nila ang inyong mga trabaho, yung mga gawain. Mensahe nyo po sa publiko. Sige po. Oo. Yung mga po sa pagdating sa BGMP kasi parang nandito na sa BGMP yung lahat ng skills, lahat na pwedeng trabaho kasi napaka-holistic kasi ng BGMP. Kaya kung education graduate ka man, engineer graduate ka man, ay talagang tinatanggap po sa BGMP at kailangan po ng BGMP. Kaya hindi po kayo matakot sa BGMP kahit ako nga education graduate din po ako. Nagturo din po ako, naka-experience na din po ako magturo pero pinili ko pong lumipat kasi isa din yung sa pag-interview sa akin doon nung sa panel sa akin, ma'am. Bakit ka pa lumipat sa pagtuturo? Yun po yung challenge din sa akin, ma'am, actually. Yung sagot ko naman doon, ma'am, is gusto ko po din ipagpatuloy yung pagtuturo ko yun sa mga PDL na po. Mas maganda kasi i-servisyo yung talagang i-reform mo yung isang tao. Para po sa Okay, ikaw, sir. Ang message ko na lang, ma'am, sa mga viewers po, kung gusto nyo po mag-apply sa BGMP, pasok po kayo sa amin. Kasi dito sa BGMP, naramdaman ko yung fulfillment, ma'am. Yung magpapasalamat sa iyo, ma'am, yung PDL na, sir, thank you po sa ganito, ganyan. Tapos sa BGMP po talaga may mga nakapagsasabi na kung hindi pa sila, ma'am, nakulong, hindi pa sila makapagtapos ng pag-aaral. Yung hindi pa sila nakulong, hindi pa sila nakapagtupad, naka-experience ng tupad. Kaya, nandito, ma'am, sa BGMP, meron kaming doktor, hindi kami lang, ma'am, taga-pagbantay, guro din kami, ma'am, counselor, ma'am, kung may mga problema, nag-uusap-usap kami, ma'am. Kaya, apply po kayo sa BGMP. Huwag lang pumasok, apply lang po. Oo. Ikaw, sir. Sa akin naman po, siguro ipaabot ko na lang po sa community na pending yung trial nila. So, they are presumed to be innocent. So, at least, sa ganong context na, na sitwasyon ng PDL, maintindihan natin. And, syempre, as a jail officer, lahat po ginagawa namin para matulungan yung PDL, especially sa legal aspect ng PDL po, sa kaso. And nandito palagi kami para tulungan ng PDL na magbago, sabi nga ni Sir. And syempre, kahit nga sabi natin na kung makonvict man, in case mo na mapatunayan na may sala, yun, sana tulungan natin sila para makabalik sa community. Kasi malaking bagay din yun. And sa mga gusto mag-apply, mga taga-Sorsogon, willing kami mag-assist po kung gusto nila. Pumunta sila doon sa office namin or sa BGMP, Sorsogon City. Kasi may mga specific instructions po kasi, ma'am, regarding sa folder, yung sa application folder. And na rin po yung namin, yung regional office na mag-recruit kami mga taga-Sorsogon kasi konting-konti lang talaga kami, ma'am. Halos siguro
80% or 70% taga-Albay po, ma'am. Mm. Kaya, yun, sabi ng regional office, kayo naman ang mga taga-Sorsogon, mag-recruit naman kayo. So, yan, willing kami mag-assist nung proseso po, ma'am. Yan lang po, thank you. Okay, si Warden na. Sige. Natutulog. Sa akin, masasabi ko sa komunidad, yung opening ni ma'am, ibang-iba na talaga ang BGMP ngayon. Madami na kaming ginagawa na hinihit. Holistic approach, mentally nila, physically nila, yung mga dapat nilang matutunan, mayroong mga livelihood program, skills, training, talagang lahat ng effort, mismong pagbantay sa ospital, pag wala ang family, ginagawa ng BGMP. Ngayon, with my experience, talagang halos lahat ng tao sa komunidad natatanggap na yung ginagawa ng BGMP. Minsan bumibilib. Pero merong ibang tao talaga na minsan hindi pa naniniwala sa aming mga aktibidad. Pag nagsalita nga ako sa community, minsan may makikita ka na tao na nagme-make face, minsan parang natatawa, why are you doing that sa kanila, sa mga PDL? Sasabihin ko nilang siguro sa mga taong hindi pa naniniwala sa BGMP na sana huwag kayong magalit sa amin na BGMP, dahil ito yung trabaho namin, ito yung mandato namin na gawin sa mga PDL, ang mag-effort, i-hit lahat ng aspeto ng buhay ng aming mga PDL, dahil para sa amin ito ang ambag namin bilang uniform personnel, ambag namin sa lipunan natin, na pag lumabas yung PDL namin, talagang we hit all the aspects of their life to be a better person and to be a good member of our society. Kaya yun, sir, ma'am, sa mga hindi pa naniniwala, sana bigyan nyo kami ng tsansa, at hindi ko naman masisisi kung bakit ganyan yung inyong pananaw sa aming mga BGMP, Bureau of Jail Management and Penology. Maaring hindi nyo pa kilala, lubos na naiintindihan ang aming mga rason, pero patuloy pa din namin itong gagawin. Sa mga kasamahan ko sa BGMP, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung ano yung tasking natin, gawin natin. Kung mag-fail, gawin pa din natin kung ano ang alam nating tama. And message ko din sa mga PDL and sa mga former PDL na nasa community na tulungan nyo kami na patunayan sa komunidad natin na lahat ng ginagawa namin, mga BGMP officer, ay effective. Kayo mismo ang makakapagpatunay niyan sa ating komunidad. Kung hindi nyo gagawin, hindi kayo magbabago, parang pinatunayan nyo na lang din sa hindi naniniwala sa amin na hindi effective ang ginagawa naming BGMP. Hindi kami magsasawang gawin kung ano ang mandato namin. Sana kayo din, mga PDL, tulungan nyo kaming patunayan. Sama-sama tayong baguhin yung pagtingin sa atin ng komunidad. And lagi ko talagang tinitake ang opportunity na to, maaaring hindi man naniniwala. And as a leader, sabi ko nga, ma'am, siguro it matters kung may konting galing ka, konting talino ka, pero kung may puso ka sa ginagawa mo, buo yung loob mo na gawin to, magkakaroon to ng magandang bunga, ma'am. And yun din, pagpapatuloy namin kung ano yung dapat namin gawin sa BGMP, and hopefully mabago natin yung stigma Yes po. na kinakaharap ng PDL and kami mismo as BGMP, ma'am. Siguro medyo emotional, ma'am, pero Hindi. talagang yun ang gustong sabihin, and itinitake ko ang opportunity na may parating sa komunidad na ito na ang bagong BGMP. Sabi nga nila, ma'am, piitang may puso. Yan. You know, piitang may puso. Actually po, yan po talaga yung pinaka-rason bakit ko po kayo gustong imbitahan dito. At maraming salamat sa pagpapaunlak nyo po sa amin. Ito po ay dahil po gusto ko na rin po talaga putuli na yung stigma na nung pumunta kasi ako doon sa distrito, doon sa jail,
nakita ko kung gaano kalinis, kaaya-aya tingnan, at yung mga, kahit yung mga PDL nyo, nakita, hindi na sila takot na ano, talagang maluwang yung mga ngiti nila, ibig sabihin, may, nasa puso nila, na ano na kami, kumbaga gumagawa na kami ng paraan para patawarin kami ng community. So yun yung na-feel ko na ano, sana bigyan sila ng tsansa. Kumbaga ito nga yung totoo sir yung sinasabi mo na piitang may puso, kasi mararamdaman mo sa kanila kung papaano sila magsisi at gustong magbago at gustong bigyan ng pagkakataon na mamuhay ng normal muli dito sa atin sa komunidad. Kaya sana maputol talaga, no? Ako talaga nananalangin ako para sa ating mga kapatid na nasa PDL na maputol na nga yung stigma na pag ikaw ay nakulong, ay totoong masamang tao ka at wala ka ng karapatang magbago. So sana mawala na rin yun. At with that, thank you so much po sa inyo sa Thank you so pagpapaunlak. much, ma'am. Oo. Actually po, gusto ko din i-take yung opportunity para po doon sa mga PDL na merong talento sa pagpintura. Ayaw po pala, ma'am. Opo. Oo, gandang-ganda. Magkasabayan Oo. pala tayo dun, ma'am, sa, Oo. sa SM po. Papasalamat po kami una sa IBP and then kay Attorney Lina, kay Ma'am Nilda, dahil nagkaroon po sila ng Malaya Art Exhibit sa SM Sorsogon. Dito po ay naipakita ng Sorsogon City District Jail lahat na may mga artists kasi kami doon, ma'am, napakarami. Opo, napakarami. Meron din po doon talagang paalang yung ginagamit. Paa. Opo, yung paalang talaga yung Paa, ginagamit. nagdo-drawing. Paa yung ginagamit sa pagdrawing. Literal na paa. Literal na paa po. Okay. Kasi opo, isa din po yun sa sa part din po yun ng rehabilitation ng mga PDL namin, yung art rehabilitation po. Opo. Kasi hindi, kahit nandun sila sa loob, talagang nagagamit nila yung skill nila sa pagpipaint. Tapos lahat ng story na pwede mo makuha sa isang tao, nandun po talaga sa painting nila. Kasi sila po yung taong nagdaan sa napakababa, ay pinakamababang aspect siguro ng kanilang buhay, talagang nailalagay nila doon sa kanilang painting. Kaya inaanyayahan ko po yung mga makabisita po sa Sorsogon City District Jail, or hanggang ngayon po ay nandun po kami sa SM, sa may Malaya Art Exhibit ng IBP po. Doon po makikita niyo yung mga artworks ng ating mga PDL. Nandun lahat ng story po ng mga PDL natin. Napakalalim at napakaganda. Oo. Hindi, meron pala ako nakita doon na isang art na talagang parang kasi ang na-feel ko lang parang umiiyak siya na pansinin niyo naman Yes. kami. Bigyan Yes mo kami po, ma'am. pagkakataon. Yung kulay bulaklak siya na dilaw tsaka blue. Yes, ma'am. Yeah, Yes, yun, ma'am. kala niyo hindi ko napansin. Oo, yun. Okay. With that, alas 9:12 na pala, andun na si Pasada. Magpapaalam na po kami at maraming salamat po sa inyong oras at itong sandali na ipinagkaloob niyo sa amin para kami ay pakinggan, lalong-lalo na po ang ating mga jail officers and wardens. So with that, pwede po kayo magpaalam na po sa ating mga nanonood. Sige po, thank you po sa mga sumubaybay sa programa ni Ate Jo, and hopefully nabago namin yung inyong pananaw sa BGMP. Maraming salamat po and good morning sa ating lahat. Okay po. So kayo mga sir, wala kayo isa-shout out? Shoutout na lang po sa asawa ko. So from Wow. DTI. Pwede shoutout yung mga service provider namin sa BGMP. Yung mga private sector, lalo na una-una sa LGU, Opo. sa mga private sector po namin na service provider sa AGL, talaga sila po kasi yung mga tumutulong para sa mga PDL po namin, lalo na sa mga livelihood assistance po. And sa DepEd po, maraming salamat po sa DepEd kasi sa Sorsogon po talaga ay napaka-solid ng support at partnership namin sa DepEd. And then yung SSU po, yung Sorsogon State University, PSWD, LGU, DOLE, lahat po na thank you so much po. Shoutout po sa Local Vibes. Wow. Nagubat. Yeah. Ikaw sir, may shout out ka? Wala naman, ma'am. Ang tahimik, ang formal. Hindi ako sanay sa formal. Okay, with that, maraming salamat pong muli sa isang oras na ipinagkaloob nyo. At sa ngalan po ng aking mga kasamahan dito sa Botox News Online, ako po si Jogi Ba. Siyempre po sa pangalan po pala ng aking mga kasama ay huwag niyo pong kalilimutan, huwag kayong aalas dahil pasada na po kaagad. Nandito na si Kuya Boris Maranyo.
At syempre po, sa pangalan din po ni Kuya Obet Api, ng ating maestro on target. And syempre ni Sheila Marie Espiritu, our news editor-in-chief. Sa pangalan din po ng ating technical, kay Prime Desonia and kay Leonard Baldosa na abalang-abala. Thank you. And syempre sa ngalan po ng ating General Manager Engineer Harold Laguerta. Kasama po si FBBD Admin Yumi Laguerta. And of course, sa ating bossing, ang ating CEO, walang iba kundi si Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Folieros. Yan, thank you sir, thank you Mayor. And syempre po, dito po sa kanyang napaka-supportive na may bahay, kay Kapitana ng Barangay Lahong Huban, Maypura Folieros. Yan, at syempre po, kay Attorney Consi Gerson Folieros Canino. Ito po si Jogi Ba, nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapang umaga at sa maugma na kita. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.